Okay, so bago tayo magpasimula, tayo muna ay manalangin sa Diyos. Amang Diyos na sa langit, ikaw po ang Diyos sa dakila. Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami dumudulog sa inyo sa hapong ito pong hilingin na pagpalain mo po ang iyong salita. Pagpalain mo ang internet, pagpalain mo ang YouTube, ang Facebook, magpagaling ka, maghimala ka, magpalaya ka, Panginoon. I-bless mo ang iyong salita sa lahat ng tagapanood, tagapakinig natin sa hapong ito. Hindi ko na punuin mo sila ng karunungan mo, ibukas mo ang bawat isipan, bawat puso sa hapong ito. Pagpalain mo kami sa pamagitan ng iyong salita. Bigyan mo ako Lord ng karunungan para mailapat ko maigi ang iyong salita. Hindi ko ang malaking pagkilos ng banal na Espiritu sa aking mensahe. Salamat po sa hapong ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. So yung mensahe natin ngayon matatagpuan natin sa Bilang chapter 12, verse 1 hanggang 12. Bilang number. Chapter 12, verse 1 hanggang verse 12. Sunod-sunod na verse. Sabi dito sa verse 1, sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng labang kay Moises. Dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan, sapagkat siya ay nag-asawa ng isang babaeng tagakos. So si Miriam daw po si Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises. Ang sabi nila, sa pamagitan lamang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh, hindi ba sa pamagitan din natin? Kung titignan natin, parang wala lang. Yung sinabi ni Aaron at Miriam, na ito yung sabi na, sa pamagitan lamang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh, hindi ba sa pamagitan din natin? Itong pag-uusap ng dalawa ni Miriam at Aaron ay narinig ng Diyos. Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Sa birthday, sinabi si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit sa kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Humble. Ipinakita na si Moises ay mapagpakumbaba. Dahil dito, tinawag ni Yahweh si Moises at Aaron at Miriam. At sinabi niya, magpunta kayo sa tuldang tipanan. At nagpunta nga sila. Sinabi niya, si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tuldang tipanan. Pagkatapos, tinawag niya sina Aaron at Miriam. At paglapit nila, sinabi niya, pakinggan niyo ang sasabihin ko. Pakinggan niyo ang sasabihin ko, sabi ng Diyos. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ko sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Yan ang sabi ng Diyos kay Miriam at Aaron. Pakinggan niyo ang sasabihin ko. Kung ang sino man nais kong piliing propeta, nagpapakita ko sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Sa verse 7, ngunit kakaiba ang ginagawa ko kay Moises sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambayang Israel. Sa 8, kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanag na paraan. Hindi sa pamagitan ng talinhaga at siya lamang ang nakakita ng aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot magsalita laban sa kanya? Kung titingnan natin, parang baliwala lang. Ano ba naman ang sinabi ni Miriam at Aaron? Sa pamagitan lamang ba ni Moises nagsasalita ang Diyos? Hindi ba sa pamagitan din natin? Kung titingnan natin, okay lang. Walang problema. Pero alam niyo ba, mayroon itong masamang impact sa Diyos. Ito ay isang paghimagsik kay Moises. Parang wala na silang inuunor na leader kasi pare-pares na ang tingin nila. Lahat naman kinakausap ng Diyos eh.
sabi ni Miriam at Aaron, nakalimutan nila na mayroon silang pinuno na doon nakipag-usap ang Diyos bago ibaba sa kanila. Isa itong rebellion. Baliwala, hindi pag-honor sa pinuno. Kaya ang ginawa ng Diyos, tinawag niya si Moises, Aaron at Miriam. At pinapunta sa Toldang Tipanan. At ibinaliwanag sa kanila ng Diyos. Kakaiba ang ginagawa ko kay Moises, sapagkat ipinagkatiwala ko sa niya ang buong sambayang Israel. Hindi sa kanila, kundi kay Moises. Ipinagkatiwala ang buong sambayang Israel. At harap-harapan ko siyang kinakausap, sabi ng Diyos. At sinasabi ko sa kanya ng maliwanag ang lahat ng paraan sa pamagitan ng hindi ng talinaga. At siya lamang ang nakita ng aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot magsalita laban sa kanya? Siguro, hindi lang yun yung sinabi ni Miriam at Aaron. Marami pa siyang sinabi na bad kay Moises. Dahil sa pag-asawa niya ng babaeng taga-Kos na pinakasalan niya. Sa 9, nagalit sa kanila si Yahweh at siya'y umalis. Na mawala ng ulap sa ibabaw ng Toldang Tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang kitong. Ang bilis ng consequence. Kinitong si Miriam. Na makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Nakita agad ni Aaron yung kanyang at yung kasalanan ni Miriam. Humingi agad siya ng tawad dahil sa kanilang kamangmangan at kasamaan. Sa pagsalita ng hindi maganda kay Moises sa kanilang pinuno. Huwag mong babayaang matulad siya sa isang buhay na patay. Parang ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan. Nabubulok yung kalahating katawan. Dahil nagalit ang Diyos kay Miriam doon sa pagsalita ng laban kay Moises. Sabi nga sa Exodo 22 verse 18, huwag kang masalita ng masama laban sa iyong pinuno. Kasi parang ang Diyos ang pinagsasalitaan mo na masama. Bawal murahin ang pinuno. Kasi kasalanan sa Diyos na murahin mo pinuno mo. Nakasulat din yan sa Gawa 23 verse 5. Sabi ni Pablo, nakasulat nga, bawal magsalita ng masama sa mga pinuno. Kasi ang Diyos ang naglagay doon. Kaya pag nagsalita ka ng negatibo sa iyong pinuno, parang ang Diyos ang pinagsasabihan mo. Pag minura mo ang pinuno, parang ang Diyos ang minumura mo. Amin mo ba? Maraming hindi nagbabasa ng Bible. Maraming walang pag-aunawa sa salita ng Diyos. Pero tayong nagbabasa ng Biblia, tayong mga nakaunawa, huwag po natin gayahin yun. Kasi si Miriam at Aaron, kaya matindi ang kanilang kasalanan. Kasi alam nila yung utos. Kasama sila sa binigyan ng kautusan ng Diyos. Kasi bago kausapin ng Diyos si Moises, ibinababa yun sa kanila ni Moises. At binababa naman ng mga leader sa buong sambayang Israel ang kautusan ng Diyos. Kaya mas matindi ang kasalanan yung may alam ka, tapos sinaway mo yung utos. Amin mo ba? Yung alam mo na, tapos binaliwala mo, hindi mo sinunod, mas matinding kasalanan yun. Ganito rin nangyari kay Kora, Abiram at Datan. Sa bilang 16 verse 1 verse 3,
Nagimagsik kay Moises si Korah na anak ni Isar at apo ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa pagimagsik na ito ang si Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pilet na pawang buhat sa lipi ni Ruben. Si Levi at si Ruben halos pagkakapatid ito. May kasama pa silang 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. May 250 pa na kasama na mapaghimagsik din. Sa verse 3, hinarap nila si Moises at Aaron at sinabi, sobra na yung ginagawa ninyo. Lahat sa kapulungan ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itataas ninyo ang inyong sarili higit sa kapulungan ito? Paghihimagsik din yun. Ang sabi ni Korah at Abiram, sobra na yung ginagawa mo, Moises. Lahat sa kapulungan ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ang nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit sa kapulungan ito? Rebellion din yun. Wala nang kinikilalang pinuno. Kasi pantay-pantay na lang sa kanila para ang lahat. Tandaan natin si Moises mapagpakumbaba. Higit sa nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Nakita natin na ang Diyos ay tumatawag ng mga taong mapagpakumbaba. Mga taong tapat sa Kanya. Mga taong mayroong matibay na pananalig sa Kanya. Mga taong nagmamahal sa Diyos. Yan ang pinipili ng Diyos para maging pinuno. Dito sa 1 Samuel 16, verse 6, verse 13. 1 Samuel 16, verse 6, verse 7. Itong time na ito, na nagkasala si Saul dahil sa pag-iimbot. Yung number 1 na kasala ni Saul ay pag-iimbot. Kasi yung mga ubasa ng kanyang mga nasakupan ay kinukuha niya at binibigay sa mga pinuno niya sa palasyo. Yung ikapo, kinukuha din niya, binibigay din sa mga tao. Sa kanyang mga pinuno. Nagpapalakas sa tao, ngunit nagkakasala sa Diyos. Amin pa ba yun o galing Saul? Alam mo ba na may propeta sa panahon ni Samuel? Makailang ulit siyang ituwid ni Samuel. Kaya lang, pag matigas na ang puso ng tao, hindi na nakikinig yun. Baliwala. Kapag matigas na ang puso ng tao. Matigas na ang puso ni Saul. Kaya, inalis siya ng Diyos sa pagiging hari. Makailang ulit siyang ituwid ni Saul. Si Saul ni Samuel. Ngunit baliwala sa kanya ang pagtutuwid ni Propeta Samuel. Amen? Baliwala sa kanya. Kasi kapag matigas na ang puso ng tao, hindi na tumatanggap ng salita. Hindi na tumatanggap ng pagtutuwid. Amen? Sinugo ng Diyos si Samuel, propeta, para pumunta kay GC na taga Bethlehem. Para buhusan ng langis yung kanyang piniling hari. Ito nga si David. Pagdating doon sa tahanan ni GC, sinugo siya ng Diyos na maghandog. Nung makarating sila, ibig sabihin doon sa tahanan ni GC, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi, sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Yung panganay ni GC. Pinagmasdan niya ito, Miggy, kasi nung umpisa hindi niya ma-discern. Kasi hindi pa nagsasalita ang Diyos. Amen. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin katulad ng pagtingin ng tao, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ng Diyos. Amen? Puso ang tinitingnan ng Diyos. Hindi panlabas, hindi taas, hindi kakisigan. Ngunit alam natin ang tao, tumitingin sa panlabas.
nakatingin sa taas at kakisigan. Kaya sabi ni Samuel, ito na yata. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hindi yan ang pinili ko. Saka lang niya naunawaan. Pero nung unang makita niya si Eliab, ito na siguro. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni si Abinadab at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. When sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag naman si Sama. Ngunit sinabi rin niya, hindi rin yan ang pinili ng Panginoon. Hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Si Eliab, si Abinadab, si Sama. Isa-isang tinawag ni GC ang 7 niyang anak. Kasi may 7 siyang anak, 8 si David, bunso. Ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Doon sa 7 yung lalaki na yun. Kaya tinanong ni Samuel si GC, mayroon ka pa bang anak na nawala rito? Sumagot si GC, mayroon pang isa, ang bunso, ang pastor ng mga topa, sagot ni GC. Kasi noong time na yun, si David, nagpapastor ng topa yun. Sinabi ni Samuel kay GC, ipasundo mo siya at hindi natin sisimulan ang paghandog hanggat hindi siya dumarating. Sa 12, ipinasundo nga ang anak na ito ni GC at siya ay makisig na binatilyo at malusog at maganda ang mata. Amen. Makisig, binatilyo, malusog at maganda ang mata. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis, ng anointing oil. Kinuha nga ni Samuel ang sungay at sisidlan ng langis at binuhusan si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumasa kanya na ang Espiritu ng Diyos. Amen. Ba't hindi si Miriam? Ba't hindi si Aaron yung pinili para maging pinuno? Ba't hindi si Korah? Ba't hindi si Datan at Abiram ang kinuha para maging pinuno? Kasi nga, kilala sila ng Diyos. Ang kinukuha ng Diyos, yung may humble na puso. Yung may malawak na pag-unawa. Yung may matibay na pananalig. Mayroong pag-ibig sa Diyos. Yung mga tapat sa Diyos. Yun ang kinukuha. Kasi nababasa naman ng Diyos ang puso ng bawat sa atin. Si Samuel, nagkamali rin. Papita na yon. Tinignan niya yung taas ng kakisigan ng isang anak ni JC. At sabi ng Diyos, hindi siya ang pinili ko. Ang tao tumitingin sa panlabas, ngunit ako sa puso ako tumitingin. Sabi ng Diyos. Amen. Kakaiba si Moises kasi sa kanya ipinagkatiwala ng Diyos yung buong sambayang Israel. At kapag nakipag-usap ang Diyos, harap-harapan kay Moises. Yun, bago kinitong si Miriam, ipinaliwanag muna sa kanya ng Diyos yun. Ipinaliwanag sa kanya ng Diyos bago siya kinitong. Nagkaroon siya ng nabubulok na katawan. Ito'y aral para sa atin. Na huwag kang magsalita laban sa pinuno mo. Pwede ka magsalita yung positibong salita, huwag negatibo. Amen po ba? Kasi walang rebellion, walang mapaghimagsik, na nagsasabi mabuti ang kanyang pinuno. Lahat na mapaghimagsik, ang sasabihin niyan, masama yung kanyang pinuno. Hindi madaling maging pinuno. Pwede bang ang isang simbahan walang pinuno? Pwede ba?
Pwede ba isang bansa walang pinuno? Hindi rin pwede. Pwede ba ang isang bayan walang pinuno? Hindi rin pwede. Mas lalong magulo. Tingnan mo na lang yung TUDA, maliit na grupo. Mayroong pinuno. Tingnan mo na lang yung mga eskwelahan. Bawat room may teacher. Kung walang teacher, ano mangyari? Magulo yun. Amen. Walang kaayusan. Kaya ang pinuno, talagang sadyang pinili ng Diyos para yung mga tao ay pamunuan. Kaya sabi ko, hindi madaling maging pinuno. Kung makita sana ng Diyos sa kanila yung mapagpakumbabang puso, dapat sila na lang pinili ng Diyos maging pinuno. Hindi pwede sa isang pinuno yung kapos ka sa pag-iisip at kapos ka pa sa pag-unawa. Amen. Wala kang karunungan. Kasi mapapahamak lang ang pamumunuan mo. Paano halimbawa kung mali ang pamumuhay ng pinuno? Huwag mo sundan. Ang mahalaga, ikaw ay magpasakop sa Diyos. Amin pa ba? Kung masama ang pinagawa sa iyo, huwag mong gawin. Kasi maging katulad ka rin sa kanya na masama. Kaya pala hindi napili yung 7 kapatid ni David at si David ang napili. At si David ay mayroong humble na puso. Mayroong pag-ibig sa Diyos, may pananalig sa Diyos, tapat sa Diyos. Amin po ba? Kaya ganoon hindi napili yung 7 kapatid ni David at si David yung napili. Kasi ang puso ang tinitingnan ng Diyos. Dito sa 1 Samuel 23, verse 14, verse 15. Unang Samuel 23, verse 14, verse 15. Si David ay nagtago sa ilang at maburol na lugar ng Sip. Araw-araw hinahanap siya ni Saul. Araw-araw hinahanap siya ni Haring Saul. Tili ang pangamba ni David sapagkat alam niyang siya'y talagang gustong patayin ni Saul. Araw-araw hinahanap para patayin. Nag-umpisa ito sa inggit, selos, pagpatay. Pinasok si Saul ng iba't ibang espiritu. Noong ang mga kababaihan ng Israel ay habang nag-worship, ang sabi nila, ang pinatay ni Saul ay libo-libo. Ang kay David ay laksa-laksa. Sinabi ni Saul kung gayon, ang kanilang sinabi, para sinabi lang si David ng hari, kasi laksa-laksa ang pinatay ni David. At sa akin ay libo-libo lang. Parang si David ang itinuring na hari ng Israel. Dahil saan man siya magpunta, nagtatagumpay sa mga labanan. Dahil sinasamahan siya ng Diyos. Kasama niya ang Diyos kaya nagtatagumpay sa mga labanan sa mga Pilisteo. Ngayon alam natin yung karakter ni David, very humble. Mapagpakumbaba. Sa araw-araw na hinahanap siya ni Saul at gustong patayin, hindi man lang siya nagkaroon ng galit kay Saul. Hindi man lang siya nagkaroon ng sama ng loob kay Saul. Amen pa ba? Ikaw kaya, araw-araw kang usigin, mahirap pagtago sa hari. Mahirap pagtaguan ng hari. Kasi lahat kilala niya. Ino-honor siya ng lahat. Kaya mahirap talaga magtago sa hari. Halimbawa, sa ating bansa,
uusigin ka ng presidente. Mahirap magtago sa presidente. Kasi maraming galama yun. Mahuhuli ka. Kahit saan ka magtago. Ang gagaling ng mga detektor ngayon. Amin mo ba? Magtago ka man ng 1 taon, 2 taon, mahuhuli ka. Dito sa 1 Samuel, chapter 24, verse 4, verse 6. 24 ng unang Samuel, verse 4, verse 6. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, at ito yung time na nagtatago yung mga tauhan ng David at si David nagtatago sa yungib. Ang sabi nila kay David, ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mo nang gawin sa kanya ang gusto mo. Sabi ng kanya mga tauhan, habang nagtatago sila kay Saul, nandoon sa yungib. Ito na ang katuparan na sinabi ni Yahweh na ibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mo nang gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahan lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Sa verse 5 nung magawa na niya ito, inusig siya ng kanyang budhi. Nakaras ba kayong mausig? Yung nagkulang ka sa Lord, tapos inusig ka ng budhi mo. Nakaramdam ba kayong usigin kayo ng budhi nyo? Dahil nagkulang ka? Dahil hindi mo sinunod si Lord? Wala kang ginawa kundi umiyak na lang? Dahil alam mo, yung may pinagawa sa iyong Diyos, hindi mo nasunod. Ay inusig yung budhi mo. Dahil sa kakulangan ng iyong panampalataya. Hindi mo na kumpleto yung pinagawa sa iyong Diyos, kaya may pag-uusig sa budhi. Dahil nagkulang ka. Dahil hindi mo na nagawa yung buong pinagawa sa iyo ng Diyos. Dahil alam mo kung anong pinagawa ng Diyos sa iyo, kaya nausig ka ng budhi mo. Nung malaslas niya yung kasuotan ni Saul sa likod, inusig siya ng kanyang budhi. Sapagat para niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh. Nagawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Kahit ito si Saul ay inalis sa pagiging hari at si David na yung pinalit. Nandun pa yung pag-unor niya kay Saul. Kahit araw-araw siyang inuusig, kahit araw-araw siyang hinahanap para patayin. Hindi siya nagkaroon ng galit o sama na loob o tampo kay Haring Saul. Nakaibang klase ng puso. Mapagpakumbabang puso. Mayroong pagkatakot sa Diyos, paggalang at pag-unor sa hari. Amin po ba? Bihira na yung ganitong klase ng tao. Yung nakagawa na ito, yung nakaintindi talaga sa kautusan ng Diyos. Mapagpasinsya, mapagpatawad. Amin ba? Walang bahid ng paghimagsik ang kanyang puso. Amen. Kahit araw-araw sa hinahanap at gustong patayin, hindi siya nagkaroon ng paghimagsik. Galit, tampo, hinanakit. Hindi siya nagkaroon ng paghimagsik kay Saul. Kasi nga nandun nga yung naintindihan mo yung salita ng Diyos na bawal magsalita ng masama sa iyong pinuno. Amin mo ba? Amen. Bawal magkaroon ng galit. Bakit na malaslas niya itong kasuotan ni Saul? Ebidensya ito na nakalapit ako sa iyo, wala akong masamang balak. Hindi kita pinatay. Siguro nagulat Saul na, ba't may bawas na yung aking kasuotan? Amin mo ba? Nung paglingon niya siguro, sumigaw si David eh, tinawag siya, ito yung ebidensya na nakalapit ako sa iyo, wala akong masamang balak sa iyo.
Hindi ako nagiganti sa iyo kahit araw-araw mo ako hinahanap at patayin. Hindi ako nagkaroon ng masamang balak sa iyo. Nakalapit ako sa iyo, pwede na kitang patayin. Kaya pinatunayan ni David na talagang wala siyang balak na masama sa hari. Malinis sa kanyang budi. Amin ba ba? Patunay yon, yung nalaslas na yon. Naputol na damit na nakalapit ako sa iyo. Hindi mo alam, nakalapit ako sa iyo. Wala akong paghiganti sa iyo. Malinis ang puso ko. Amen. At dito pa rin sa 1 Samuel 26, 7, 8, 9. Unang Samuel 26, verse 7, verse 9. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Pumasok sila. Dinatnan nila na tulog na napaligiran ni Abner. Si Abner ito yung kanang kamay ni Saul at ng buong hukbo. Napapalibutan siya ng buong hukbo ng kanyang kanang kamay at buong hukbo ng Israel. Sa bawat paghahanap kasi ni Saul kay David, may kasama sila ng 3,000 katao na sanay sa pagkipagdigma. 3,000 kawal ang kanyang kasama. Isang tao lang hinahanap, 3,000 ang kasama. Amin ba ba? So, habang pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul, dinatnan nila itong tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. At ang sibat nito ay nakatusok sa gawing uluhan ni Saul. Yung sibat, nakatusok sa uluhan ni Saul. Hari Saul. Sinabi ni Abisai kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa kamay mo ang iyong kaaway. Yan sabi ni Abisai kay David. Kung gusto mo, tatarakan ko na siya sa sibat. Ng sibat, isang saksak ko lang yan, hindi na yan uulitin. Sabi ni Abisai. Si Abisai ito yung tumalo rin ng 800 katao sa pamagitan ng sibat. Amen? Magaling dito makipagdigma kapag sinaksak si Saul, isang saksak lang, hindi na uulitin yan. Sabi ni Abisai. At sinabi ni David, huwag mong gawin yan. Malaking kasalanan ang pagbuhatan ng kamay, ang hinirang at pinili ni Yahweh. Pinigilan niya si Abisai. Alam mo yung ginawa ni David dito? Kinuha yung sibat ni Saul na nakatusok sa kanyang ulunan at inuman ng tubig. At ito yung kanyang dinala. At pagdating sa kabilang gulod, sumigaw siya. Mahal na hari, nakalapit ako sa iyo. Hindi mo alam, hindi alam ng bodyguard mo, nakalapit ako sa iyo. Ito yung ebidensya. Dala ko ang sibat mo, dala ko ang inuman mo ng tubig. Ito yung ebidensya na wala ako talagang masamang galit sa iyo, masamang balak sa iyo. Kasi iniisip ni Saul, dahil inuusig niya si David araw-araw, gusto niya patay, ito'y may galit sa kanya. Yun yung iniisip ni Saul, na pwede siyang paghigantihan ni David. Ngunit, ipinakita dito, yung sibat, yung inuman ng tubig, yung patalo na yung damit na pinutol na wala talaga siyang balak na masama kay Saul. Isa lang sa pagpatunay na nakalapit ako sa iyo. Pero hindi kita ginalaw. Hindi kita pinagbuhatan ng aking kamay. Malinis ang aking buti. Amen. Yan ang karakter ng isang taong mapagpakumbaba tulad ni Moises. Hindi marunong magalit. Hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Hindi marunong magtampo. Hindi marunong magalit. Kaya pala sila ginawang pinuno ng sambayang Israel. Kasi nakita ng Diyos ang kanilang mga puso. Amen ba ba? Po itong mga taong ito na minalasakitan, alam niyo man from Egypt to Canaan, grabe sakripisyo ni Moises. Pinatatag niya ang mga tao sa pamagitan ng maraming kababalaghang ginawa ng Diyos, hinati ang dagat, pinakain sa ilang, at marami pa ibang mga himala ang ginawa ang Diyos. Pinainom ng tubig doon sa bato,
Itong mga taong ito, hindi nakita yung sakripisyo ni Moises. Mapaghimagsik. Lahat ng ginawa ni Moises, nakalimutan lahat. Yung turuan sila ng kautusan, turuan sila ng mahalin ng Diyos, turuan sila ng panampalataya, turuan sila ng katapatan sa Diyos, turuan sila ng pagsunod sa utos ng Diyos, nabaliwala. Kaya napahamak yung 14,700. Bakit? Imbes na pakinggan nila ang tinig ng Diyos, imbes na pakinggan nila yung sinasabi ni Moises, ang pinakinggan nila yung tinig na paghimagsik ni Korah. At kinabukasan lang, may rebellion na naman. Hindi man lang umabot na 1 linggo. Kasi nga yung impluensya noon na mapaghimagsik. Parang tubig yan na binuhusan ng lason. Ang bilis kumalat yung lason. At maraming isda ang mamatay. Amin po ba? Pero kung matibay talaga ang pananalig mo, hindi ka mapiktuhan doon. Ang tingnan mo na lang, tinuruan ka ng panampalataya, tinuruan ka na mahalin mo ang Diyos, tinuruan ka maging tapat sa Diyos, tinuruan ka sumunod sa utos ng Diyos. Kahit anumang negatibong mapapakinggan mo, hindi ka basta-basta mapiktuhan. Amin po ba? Amen. Kasi yung mga mapaghimagsik talaga sa Diyos, walang ginawa niya na mabuti sa kanyang pinuno, kundi lahat siraan ka ng siraan. Amen. Kung talaga matibay ang iyong pananalig sa Diyos, hindi ka mapiktuhan. Kasi alam mo yung itinuro sa'yo. Alam mo yung positibo at alam mo rin yung negatibo. Amen po ba? Kapag pinakinggan mo yung negatibo, maging katulad ka rin sa kanya na mapapahamak. Sa mga negatibo na nagsasabi ng negatibo. Mayroon talagang consequence. Baka 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon. Kapag hindi nakapagsisihan, talaga may consequence talaga yan. Amen. Kapag patuloy na nagsalita ng laban sa pinuno, mayroon talagang consequence yan. Talagang aanihin talaga yan. Talagang aani talaga ng hindi maganda yon. Yung mga nagsalita ng laban sa pinuno. Parang si Lord na lang kasi ang pinagsabihan mo doon eh. Kasi siya naglagay noon eh. Amen. Kung babalikan natin yung karakter ni David, napakagandang puso. Hindi marunong magtanim ng galit, hindi marunong magtanim ng sama na loob, hindi marunong magtanim ng tampo, walang rebellion, nandun yung paging humble, nandun yung paging malinis ng puso, walang paghihiganti. Alam niyo, sa araw-araw kang usigin, hahanapin para patayin. Si David nagkaroon ng pangamba. Kasi mahirap magpalipat-lipat ng lugar. Mahirap magpatago-tago. Hanggang kailan niya gagawin to? Maapol siya ni Saul. Mahuli siya ni Saul. Mahirap magtago sa hari. Maraming impluensya yun. At minsan may pagtatraidor din doon. Lalo't may patong na yung ulo mo, 5 million, danger ka na rin sa mga kasama mo. Amin pa ba? Baka may masilaw sa pira, 5 million yan eh. Isang text lang nun, isang tawag lang nun. Andito kami. Akin na yung 5 million. Bahala na si boss. Amen. Kaya makita natin yung kung bakit itinaas si Moises, itinaas si David ng Diyos. At naging yung historya ng kanyang buhay ay nakatala sa Biblia na mabuting tao. Hindi katulad ng mga mapaghimagsik. Yung kanilang kamatayan hindi maganda. Lulunukin ka ba naman ng lupa? Kasama ng pamilya at ari-arian mo. Yung paulanan ka ng apoy, yung mamatay ka sa salot, isang kisap mata lang, 14,000 yung namatay,
700? Isang kisap mata lang. Matindi yung salot na yun. Sabi ng Biblia doon sa mga pagimagsik, nagpadala ang Diyos ng mamumuksang anghel, makamandag na ahas, at salot, para alisin yung mga mapagimagsik. Kasi sinala ng Diyos yun. Ang natira lamang ay yung mga buong katapatang sumunod sa Diyos. Yung mga natira lang. Si Josue at si Caleb. Amin pa ba? Yung 10,000 na yun, halos napahamak yun. Ilang milyon na yun? Hebreo chapter 3. Ay ingatan nyo inyong panampalataya. Kapag matibay ang panampalataya mo sa Diyos, hindi ka maapektuhan ng negatibo. Hindi mawala sa iyo mga positibong itinuro sa iyo. Yung panampalataya, yung pag-ibig sa Diyos, yung katapatan sa Diyos, yung pagsunod sa utos sa Diyos, hindi mo makakalimutan yun. Huwag mo ipagpalit yun sa mga negatibo. Amen. Tingnan mo yun na mumuno sa iyo, nangangalaga sa iyo, nagmamalasakit sa iyo. Amen po ba? Huwag kang basta-basta magpadala sa kwento na hindi mo naman kilala yung nagkikwento sa'yo. Tingnan mo yung namumuno sa'yo. Mamalasakit sa'yo, nangangalaga sa'yo. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit na pagpapala. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya yung mapagpakumbaba. Laban sa pagmataas, ngunit pinagpapala niya yung mapagpakumbaba. Santiago chapter 4 verse 6. Si Miriam, si Cora, Abiram at Tatansion, sila yung mapagmataas. Walang kinikilalang pinuno. Pare-parehas lang. Lahat dito. Kaya tinanong kayo kung pwedeng mabuhay ang simbahan na walang pinuno. Hindi pwede. Mabuhay ang isang bansa na walang pinuno. Hindi pwede. Mabuhay ang isang bayan na walang pinuno. Hindi pwede. Lahat hindi pwede mabuhay na walang pinuno. Kaya dinamay ko na ng eskwelahan. Bawat room, may mga kabataan. Hindi pwede na walang teacher bawat room. Maging sa mga tuda, hindi pwedeng mag-organisa na walang pinuno. Walang utos na sinusunod. Maging walang direksyon ito. Maging sa laula ito. Amin ba? Kailangan mayroong pinuno, mayroong sinusunod na utos para i-align ang tao. Pasundin ang tao sa mga utos na yan. Para magkaroon ng kaayusan. Amin ba? Pag walang pinuno, walang kaayusan. Pag walang tatay at nanay, ano kaya mangyari sa mga anak? Mabuhay sila na walang kabuluhan ang buhay nila. Maaari silang mamatay kung walang tatay at nanay na mag-aruga sa kanila. Amen pa ba? Tingin niyo mabuhay ang sanggol na walang tatay at nanay? Mabuhay? Tingin niyo, kayo ba ay mabuhay kung pagsilang niyo sa spiritual? Pinabayaan kayo? Mabubuhay ka ba? Tatatag ka ba? Lalago ka ba? May nagtiyaga sa'yo. Kaya nagkaganyan na tumatag ka, tumibay ka. Kaya ganyan ang tumibay ka sa iyong panampalataya sa Panginoon. Kasi may nagtiyaga sa'yo eh. May nag-alaga sa'yo. Kasi nung tayo maborn again, may panganak sa spiritual, kailangan tayong alagaan. Kaya ang problema kapag may paghimagsik na, hindi mo na maabot at maintindihan yung nag-alaga sa'yo. Sumuporta sa'yo. Hindi mo na makita yung kabutiang ginawa sa'yo. Alam ba kung gaano kasakit? Pinagtiyagaan mo, inalagaan mo. Napakasakit.
Masakit pa sa Kuya Ede yun. Amin po ba? Ikaw magulang, pagsilang ng anak mo, lahat pinrovide mo. Tapos paglaki, lalaban lang sa'yo. Gaano kasakit yun? Amen po ba? Amen! Hindi madaling magpalaki ng bata. Alam niyo yung mga proseso ng pagpalaki ng bata. Ayaw palangawan, ayaw palamukan. Gagatasin mo yan. Sa paglaki, unti-unti mong pakainin ang kanit gulay, karne. Hanggang sa kanyang paglaki. Padadamitan mo, paaralin mo, gagastusan mo, tapos paglaki, sasagot-sagutin nga na lang. Masakit. Iiwanan ka. Masakit yun. Maaring sa mga hindi nangangalawa, baliwala sana. Pero sa isang nagmamahal na pinuno, masakit yun. Amin po ba? Sa isang taong nagmamahal sa kaluluwa ng tao, pinalaki mo, sinuportahan mo, tapos iiwanan ka na lang. Pinayuhan mo, iba ang interpretasyon sa payo mo. Ang payo mo, para mapabuti, pero iba ang pagkaintindi sa payo mo. Amin po ba? Yung mabuting intention mo, naging mali para sa kanila. Kaya yung mapagmataas, laban doon ang Diyos. Pero pinagpapala niya yung mapagpakumbaba. Kaya ang gagawin natin, maging tulad tayo ni Moises, ni David. Matulad tayo sa Santiago chapter 4, verse 6 na mapagpakumbaba tayo. Itataas tayo ng ating Diyos. Amen po ba? Tinataas ng Diyos yung mga mapagpakumbaba. Pero yung mataas, binabagsak niya. Pag sobra ng pagmataas, palalo na pinapatay na ng Diyos yan. Amen po ba? Kasi pasaway ka lang din naman eh. Hindi ka natututo eh. Kaya binubura ka na ng Panginoon. Kaysa magbigay ka lang ng pasakit sa pinuno mo. Magbigay ka lang ng problema sa Diyos. Amen po ba? Ang Diyos talaga napaka-stricto. Ayaw niya mapahamak ang tao. Kailangan kung talagang matigas ng puso mo, ayaw mo na magsisi, puro ka na lang masamang intriga lagi, ay talagang buburahin ka na ng Panginoon sa daigdig ng mundong ito. Amin po ba? Kasi wala kang magandang na impluensya. Kaya ito'y aral sa atin. Yung buhay ni Miriam, buhay ni Cora, Datat at Abiram, lahat ng mapaghimagsik, aral sa atin na huwag tayong maghimagsik. Huwag tayong magrebelde. Amin po ba? Aral yan sa atin. Na matuto tayong sumunod sa mga salita ng Diyos. Ito sa 1 Thessalonica chapter 5, 12, 13. Unang Thessalonica chapter 5, verse 12, verse 13. Mga kapatid, ipinakiusap namin sa inyo na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap at namamahala at nagtuturo sa inyo. Sabi, yung pakiusap ni Paul sa mga taga-Thessalonica at bagay sa atin, igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa inyo. Namamahala at nagtuturo sa inyo. Alang-alang sa Panginoon. Sa 13, pagkukulan sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Ano ba yung gawain nila? Ito yung pangalagaan yung mga tao. Patatagin tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Turuan tayo na mahalin natin ang Diyos. Turuan tayo na maging tapat sa Diyos. Turuan tayo na sumunod sa utos ng Diyos. Para yan sa ikabubuti natin kapag sinunod natin. Ayun ang pakiusap ni Paul doon sa mga simbahan sa taga-Thessalonica. Igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa inyo. Igalang ninyo yung mga namamahala sa inyo. Igalang ninyo yung mga nagtuturo sa inyo. Alang-alang sa Panginoon, pag-ukulan din sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang mga gawain. Amin po ba? Yan ay tinuturo ng Bible, tinuturo ng Diyos sa mga miyembro ng simbahan. Yung buhay nila noon ay, ano po yan natin, salamin. Di ba yung buhay ni Miriam, kumain sa kinitong, nagsalita na laban kay Moises,
ang buhay ni Kora, Datan, Abiram, Nihon, di ba aral yan sa mga tao sa panahon ngayon? Babala. Sa mga mapaghibangsik, babala yun. Amen? Na huwag maghimagsik sa pinuno. Huwag magsalita ng masama laban sa pinuno. Kasi nagagalit ang Diyos. Amen. At tandaan niyo yung mga chapter at saka verse. Dito sa Hebreo chapter 13 verse 17. Hebreo 13 verse 17. Ang sabi diyan sa 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sino man ang mamahala sa inyo? Turo ng kamay? Kamay-kamay kayo? Turo nyo, sino na mamahala sa inyo? Amen. Sila yung nangangalaga sa inyo. Sino ba nangangalaga sa inyo? Tulungan yung kamay nyo. Mayroong namamahala sa inyo. Managot sila sa Diyos sa gawain ito. Mayroong sagutin sa Diyos, yung namamahala. Kung sila susundin ninyo, magalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila yung mamimighati at hindi ito makabuti sa inyo. Nakadama na ba kayo ng pamimighati? Dahil sa hindi kayo sinusunod ng mga anak nyo? Amen? Nakadama na kayo ng pighati sa puso? Ano naramdaman mo? Masakit ba? O masarap? Masakit o masarap? Yung hindi ka sinusunod? Ano sasabihin mo? Sayang, pinalaki kita? Sana noon pa lang ay tinudas na kita? Kasi kung matindi na yung paglaban eh. Minsan nakapagsalita tayo ng ganun. Minsan hindi natin nakukontrol ang ating emosyon. Amin mo ba? Sayang, pinalaki pa kita. Sana noon pa lang tinudas na kita. Kung gano'n na naman gagawin mo sa akin paglaki mo, dapat noon pa lang tinudas na kita. Amin mo ba? Yun yung mga nagbibigay ng pigati. Minsan, nadadala tayo ng ating emosyon. Hindi natin napipigil yung ating sarili. Kasi pag malaki na hindi na susunod sa yan Hindi mo na pwedeng takutin yan Naubos na ang takot yan Amin pa ba? Hindi mo na kayang takutin pag malaki na. Hindi mo na pwedeng sabihin, ibibigay kita sa aswang. Dalhin kita sa labas. Amin pa ba? Minsan, hindi na ikaw masunod. Sila nang nasusunod. Kapag inutusan mo, tigas na yung panga mo. Ayaw sumunod. Amin pa ba? Naranasan niyo ba na minsan, panluluwa na yung mata mo? Kung hindi ka pa magalit-galitan, ayaw ka pang sundin, tika lang. Puro tika lang. Pag nasanay ng tika lang, hanggang hindi na talaga susunod yan. Yung inuutos mo, ayaw sundin. Mamaya na. Hanggang sa naubos yung mamaya na, walang nakitang pagsunod. Kaya minsan, kailangan mo magalit. Amin po ba? Ganun ba kayo mga kabataan? Tika lang, mamaya na. Tika lang, mamaya na. Hanggang sa maubos na lang yung oras, wala kayong ginawang pagsunod. Nakakapigati kayo sa puso pag ganun. Di ba mas magandang sundin na kaagad yung inuutos? Para natapos na? Bago nyo gawin yung gusto nyo? Amin po ba? Yun yung nakapagbigay ng pigati. Sa simbahan inuutos din sundin mo yun ang mamahala sa'yo. Kasi kapag sinunod mo, magalak sila na tuparin yung kanilang tungkulin. Ano ba yung tungkulin? Yung pangalagaan ang kawan. Pangalagaan yung kawan. Yung mga tao. Kung hindi, sila yung mamimigati at hindi ito makabuti sa inyo, mayroon ding konsekwensyan. Mayroong hindi magandang resulta
sa mga hindi sumusunod. Amin po ba? Kasi nga hindi nga mapabuti. Sabi ng Diyos eh. Pag pinakiusapan ka, sundin mo na agad. Kaya yung aral dito, huwag magsalita ng laban sa pinuno. Kasi nagagalit ang Diyos. Magkaroon tayo ng pag-honor at paggalang sa pinuno. Amin ba ba? Kasi yun talaga yung tinuturo ng Bible eh. Mabuti nga, binigyan ka ng pinuno eh. Papamahalaan ka eh. Papasundin ka sa tama eh. Paano kaya yung walang mga pinuno? Walang inu-honor? Natili sila sa pagtatago. Walang kalayaan. Amen? Kaya huwag tayong gumaya sa social media na sobrang lapastangan ang mga bibig nila. Walang kontrol. Akala mo lang, galing-galing lang. Ikaw kaya gawing pinuno. Baka mas marami pang uusig sa'yo pag ikaw ginawa. Kasi ang pinuno, mayroong karunungan yan, mayroong pagkaunawa yan, mayroong pagpapasinsya yan. Tulad ni Moises, David, mayroong pagpakumbabaya. Kasi alam mo pag pinuno, pag mabagsik ka, patay ng patayan. Parang si Haring Nabukadnezar, malupit na hari, kunting mali lang ng kanya mga tauhan, paparusahan ka. Hindi ka na bibigyan ng pagkataon, kasi inorient ka na eh. Alam mo na yung utos eh. Pag nagkamali ka, dapat maingat ka. Kapag nagkamali ka, patay ka agad. Bitay ka. Leon ang bagsak mo. Kulungan ng leon. Amin pa ba? Kasi pag binililang ka na, ito ang gagawin, perfectin mo yon. I-practice mo lagi yon. Yun ang sundin mo. Pag nagkamali ka doon, kapahamakan mo yon. Kung di apoy ang bagsak mo, leon ang bagsak mo. Kulungan ng leon. Amin po ba? Kaya nang parusa sa mga hindi sumunod sa utos. Kasi bago ka gawing katiwala, i-orient ka muna. Bibilinan ka muna. Sundin mo maigi yung hari. Yung iyong pinuno. Kasi pag hindi mo sinunod yan, kapahamakan mo yan. Pag sinuway mo yan, kapahamakan mo yan. Kapag nagsalita ka ng masaba, laban sa iyo, pero makagalit ang Diyos sa iyo. Bakit? Ang Diyos ang naglagay dyan. Roma chapter 13. Inuutos nga na lahat, bawat individual magpasakop sa mga pinuno. Kasi walang pamunuan na hindi ang Diyos ang nagtatag. Ang lahat ng pamunuan ay Diyos ang nagtatag. At ang lumalaban sa pamahalaan, sa itinatag ng Diyos ay lumalaban sa Diyos. Sa itinakda ng Diyos. Amin mo ba? Sa ating manampalataya, alam natin yan. Pero minsan, marami pa rin napapahamak dyan. Dahil sa kawalang panahon sa pagbasa ng Biblia at dahil sa makalaman, walang prayer. Mayroong mga tao nagbabasa ng Biblia po, hindi naintindihan yung binabasa. Walang patnubay ng Holy Spirit. Binabasa lang na, parang nagbabasa lang ng comics. Mas madali pa maintindihan yung literal. Kasi literal siya, literal din yung binabasa niya. Yung spiritual kasi, mahirap intindihin. Tulad ng sinabi ni Jesus, yung aking katawan ay pagkain, yung aking dugo ay inumin. Sa John chapter 6. Iba ang interpretasyon ng mga tao. Mabigat na salita ito. Katawan niya pagkain, dugo niya inumin. Ano yon? Aswang? Maraming natisod sa kanya mga alagad. Maraming na hindi sumunod sa kanya. Kaya pag si Lord ay naging stricto sa kanyang pagturo,
marami talaga ang matitisod. Sa panahon ni Moises, maraming mapagimagsik. Sa panahon ni Pablo, maraming mapagimagsik. Sa panahon ni Lord, maraming mapagimagsik. Maraming rebellion. Walang pamunuan na walang rebellion. Mayroon talagang nagiging Judas. Amin po ba? Kita yung nangyari kay Judas? Nagbigti yun. Amin po ba? Ibig sabihin, huwag kang maging Judas. Amen. Huwag kang maging Judas. Kasi ang Judas ng bibigtian, makukonsensya ka lang. Maalala mo yung pinakain ka ng tinapay? Sabi ni Lord, yung naghudas sa akin, pinakain ko ng tinapay sa kamay ko. Pahinudas ako. Nakasulat sa mga awit yun. Nakasulat sa mga gawa yun. Yung pinakain ko sa kamay ko, hinudas ako. Amen. Alam ba yung mga naging Moises? Mga ano yun? Mga kasama niyang leader. Kasama yun sa 70 na pinili para magbuhat ng pasanin kasama ni Moises. Sa bilang 11, verse 16. Kasama yun sila. Yung mga nadaya na yun. Alam mo yung mapagimagsik, tumatayo din yan na sasabi, kasama rin namin ang Diyos. Si Lord na sa amin din. Kaya nga sila, tumayo sila sa kanilang paniwala, kaya lang naparusahan sila. Dahil sa, alam talaga na mali sila kasi hindi sila nag-honor ng kanilang pinuno. Amin po ba? Ang panahon noon at panahon sa bagong tipan ay aral sa atin. Kung hindi ka man mag-ahani ng iyong paghimagsik, baka next year, 2 years, 3 years, 5 years, kapag hindi ka nag-repent sa paghimagsik mo, sa pagsalita ng laban sa iyong pinuno, talagang darating ang time na paparusahan ka ng Panginoon. Kailangan mag-repent, magsisi. Kasi sabi ng Biblia sa Roma 12, wala sa tao ang paghiganti. Sa Diyos ang paghiganti. Kaya hindi tayo tinuruang maghiganti. Di ba si Lord? Hinampas, pinalo, dinuraan, sinuntok, nilagay ng tinik. Lahat ginawa ng panakit sa kanya. Sabi ni Lord, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Kaya ganun tayo. Ang ating bahagi, magpatira pa, tulad ni Moises at Aaron, ipanalangin ang mga tao. Yun yung ating papel na ginagampanan. Kasi wala naman sa atin yung paghiganti. Tulad ni David na hindi mapaghiganti, hindi magkos, maging mapagpakumbaba. Ang kanyang puso, bahagi natin ipag-pray ang mga tao. Ang Diyos nang bahala kung paghatol, kung sino yung matuwid. Amin po ba? Alam naman Lord kung sino yung mali, sino yung tama eh. Nagtataka kayo, bakit ganito yung mensahe ni Pastor? Ito nga ibabala sa atin. Mas pakinggan nyo ang aral sa inyo ng nagmamalasakit, nagtuturo sa inyo tungkol sa panampalataya, tungkol sa pag-ibig sa Diyos, tungkol sa katapatan sa Diyos, tungkol sa pagsunod sa Diyos. Huwag niyong pakinggan yung mga negatibo. Amin po ba? Yung nagpapahalaga sa inyo, ang pakinggan nyo. Yung nagmamalasakit sa inyo, yung pakinggan nyo. Amen. Tandaan nyo yung pandara ng masama. Pwedeng mangyari kahit kanino. Si Korah, Datad, Abiram, mga leader yon na pinili para maging katuwang ni Moises. Bilang chapter 11 verse 16, para magbuhat ng pasanin. Sa 17, kasama yan sila doon. May alam sa utos ng Diyos. Amin ba ba? Tandaan nyo si Satan, ang unang naghimagsik sa Diyos. Patuloy yan na nag-iimpluwensya hanggat hindi siya pinaparusahan sa apoy ng impyerno. Amen. Mag-iingat tayo sa ating panampalataya. Ingatan natin puso natin. Ang sabi sa Hebreo chapter 3,
Yun yung nawala sana, yung panampalataya. Kaya sila ay naging magsik sa Diyos. Naging matigas ang kanilang mga puso. Amen. Kaya ingatan yung inyong panampalataya. Kapag totoo ang iyong panampalataya, hindi ka maapektuhan ng negatibo. Mabala yun sa atin. Aral yun sa atin. Yung buhay nila noon, aral sa atin. Na huwag natin tularan yung mga mapakimagsik, yung mga rebellion na tao. Huwag natin tularan. Bagkus, sumunod tayo sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Tingnan natin yung mga itinuturo sa atin. Kung paano tayo pinalalakas. Amen. Tayo po iaawit sa Panginoon.
kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, gandang alalahanin, putihan ng Diyos, alalahanin, kabutihan Diyos, gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Aming kaluluwa, pinagaling aming karamdaman, putihan ng Diyos. Aking kaluluwa, pinagaling aming karamdaman, gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Karamdaman, alalahanin, ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 5, 1 Peter chapter 2 verse 24, pinasa ni Jesus sa cross ang ating kasalanan upang tuluyan na nating iwanan ang pagkasala at mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Tayo gumaling sa pamagitan ng kanyang mga sugat. I-claim natin na tayo gumaling sa kanyang mga sugat. Lahat ng tagapanood, tagapakinig, sa hapong ito, gumaling ka sa sugat ni Jesus. I-claim mo na ikaw ay pinagaling. Pinagaling ang iyong kaluluwa. Pinagaling ka mula sa kasalanan. Binago ng Panginoon ang buhay mo. Pinili tayo ng ating Ama sa langit. At pinaging banal tayo ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Kristo at maging malinis sa dugo ni Kristo. 1 Peter chapter 1 verse 2. Ang kailangan natin yung panampalataya. Sumunod sa ating Diyos na buhay. Ako po'y mananalangin sa ating panalangin, kaya maging malinis ang ating isip. Ipalinis sa dugo ni Jesus ang inyong isip. Ipalinis sa dugo ni Jesus ang inyong mata. Ipalinis sa dugo ni Jesus ang inyong puso. Ipalinis sa dugo ni Jesus ang inyong mga kamay. Na maaari ito naging sani ng kasalanan. Maging sani ito ng bara. Para hindi natin madama yung presensya ng Diyos. Para hindi natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Pag mayroong bara, may hadlang. Kaya alisin yung bara, alisin yung hadlang. Parang alunod. Kapag may bara, hindi dadaloy ang tubig. Kaya alisin yung bara, yung kasalanan. Ako'y manalangin para sa inyo.
paniwalaan at i-receive. Tanggapin na may panampalata ang aking panalangin. Ang panalangin ng pinuno ng Diyos ay ron tinutugon ng Diyos. Pinapatunayan ito ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mahimala. Ang ating panalangin ay tutugunin ng Panginoon. Kung mayroong puso na may panampalata, kung mayroong puso na malinis, nahugasan ng dugo ni Kristo, alam natin ang panalangin ng taong matuwid ay dinidinig ng Panginoon. Ang aking dalangin sa inyo, tumatag ang inyong panampalata. Ang aking dalangin sa inyo, lagi kayong mapuno ng Espiritu ng Diyos. Ang aking dalangin sa inyo, ay lagi kayong mapuno ng pag-ibig ng Espiritu Santo. Galatians chapter 5, 22, 23. Lagi kayong mapuno ng kagalakan ng Espiritu Santo. Lagi kayong mapuno ng kapayapaan at sa inyong isipan at puso. Laging maranasan yung kagalingan. Laging maranasan yung mahimala ng Diyos. Laging maranasan yung kalayaan mula sa pagkagapos ng masama. Pagkagapos ng takot, pag-alinlangan. Basta't ang mahalaga, naniwala ka sa Diyos. Ang mahalaga, may panampalata ka sa Diyos na yung pinaglilingkuran. Ang panalangin ko ay receive natin na may pagtitiwala. Ang dalangin ko sa Diyos na kayo'y protektahan ng kapangyarihan ng Diyos kasama ang inyong pamilya. I-receive nyo. Sabihin natin, receive ang proteksyon ng Lord sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Palakasin kayo ng Diyos kasama ang inyong pamilya. Receive. Pagpalain kayo ng Diyos, pasaganain kayo ng Diyos. Kayo mismo at ang inyong pamilya. Receive. Punuin kayo ng kagalakan sa inyong mga puso. Receive. Hindi ko ang revival sa panampalata. Receive. Receive. Hindi ko ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa ating kalagitan. Receive. 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 Holy Spirit, receive. Fire, receive. Holy Spirit, receive. Healing, receive. Miracle, receive. Deliverance, receive. Panampalata, receive. 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 In Jesus' name. 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 Pagpalain mo, Lord, ang hipapawid. YouTube, Facebook, Internet. Lahat ng tagapakinig natin. I-bless mo sa hapong ito. Lalo na yung mga anak mo sa ministry ng Lord Promise, Miracle Healing Deliverance Church. Ang pagpapala ng Diyos, i-receive ninyo. Ang kasaganaan ng Diyos, i-receive natin. Lahat ng gawa ng Diablo, paninilang ng Diablo, ginagapos ko sa dugo ni Jesus at pinapalas. Come out in Jesus' name. Come out in Jesus' name. Lahat ng distraction, lahat ng gawa ng kadiliman, out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kadiliman, out in Jesus' name. Ngalan po ni Jesus. Ngalan po ni Jesus. Ngalan po ni Jesus. Ngalan po ni Jesus. Lord, salamat po sa hapong ito. Sa pagtugon mo ng aming panalangin. Basbasan mo kami lahat. Pagpalain mo kami lahat. Hindi ko ang karunungan mo. Salamat po sa pagtugon mo ng aking panalangin. Ito po ang aking dalangin na may panampalata sa ngalan po ni Jesus. Ngalan po ni Jesus. Amen. Amen. Dito po sa